Okay, so start na tayo sa problem natin for Rankine cycle. So ngayon nag-prepare ako ng dito, yung mga tanong or possible problem dun sa board exam na lumalabas dun sa Rankine cycle natin. So ito, tinatakal din to sa thermodynamics 2, itong mga problem na to. So basahin ko yung unang problem. So ang kailangan nyo malaman muna dito sa sa problem na to is prepare kayo ng calculator and then also yung steam table. So, ang gamit kong steam table, yung kay Kenan's KS, Hills and More. So, itong steam table na to. So, ito yung ginagamit natin typically dun sa sa thermodynamics to natin. Okay? Or steam power plant natin. So, basahin ko yung unang problem. An ideal Rankine cycle has a throttle condition of 6 megapascal and a 450 degrees Celsius. So, yan yung initial condition. And then, second condition, yung exhaust pressure is at 0.05. So, dito, hinahanap yung efficiency. So, find the efficiency. So, efficiency ng Rankine cycle natin. Efficiency ng Rankine cycle. Okay? So, ayan yung tanong dito. Then, second question is steam turbine received 5,000 kilogram per hour of steam at 5 megapascal and 400 degrees Celsius and a velocity of 25 meter per second. It leaves the turbine at 0.006 megapascal and 15% wetness. So, meron siyang 15% of wetness and velocity of 20 meter per second. Then, radiation loss is 10,000 kilojoules per hour. Find the kilowatt power developed. Okay? So, here, simulan muna natin itong, itong number natin, number 1 natin. Okay? So, burahin ko na itong, Okay? Burahin na natin. Saan mo yung pambura? Okay. Burahin na natin ito. Okay? So, kukuha muna ako ng steam table. So, dito, ito siya. So, kung ida-drawing natin yan, meron tayong boiler. Okay, may boiler tayo. Okay. Then, meron tayong turbina dito. This portion. And then, connect dito. Then, ito yung point 1. Then here, meron tayong point 2. So, exhaust from the turbine. And then, dumiretso siya dun sa condenser natin. Condenser unit. And then, dumiretso dun sa condensate pump natin. Then, ibabato niya to dun sa boiler natin. Okay? So, ganyan yung cycle niyan. Okay? Simple Rankine cycle or ideal Rankine cycle. Okay? So, ito yung meron tayo ditong QA. Then here, meron tayo ditong power ng turbine. Then here, meron tayo ditong Q-con. Then ito, meron tayo ditong pump power, water pump. Okay? Water pump tuloy or yung condensate pump. So, ang direction niyan is pag ganito. Meron tayo ditong mass flow rate ng steam. Okay, na dumadalay. Ngayon, since ang ang una niyang condition is 6 megapascal and 450 degrees Celsius. So, saan yan? Saan yan yung natin na yan? So, dito yan sa point 1. So, meron tayo ditong pressure at 6 megapascal. And then, dito naman may temperature tayong 450 degrees Celsius. So, ito, kung dalawa ang given mong dalawang given condition yung properties ng steam natin, so therefore
ito ay superheated automatically. Tama? So, punta tayo dun sa table 3. So, table 3 tayo ng steam table natin. Okay? So, hanapin natin yung 6 megapascal. Hanapin natin. O, dito na tayo sa 6 megapascal. So, ito yung ano niya. And then, meron tayong temperature na 450. So, pag intersect nyo yung enthalpy nyo, so, lalabas ang H natin. So, dito na, H1. Lalabas ang H1 natin will be equal to 3,301.8 unit kilojoules per kilogram. Okay? So, ayan na siya. And then, next is kukunin mo yung condition din ng entropy mo. Okay? So, initial condition ng entropy, which is equal naman sa 6.7193 unit kilojoules per kilogram Kelvin. Okay? So, nandun na tayo sa table 3. Ngayon naman, tapos na tayo dito sa point na to. Okay? Dito, tapos na tayo dito. So, ngayon, dito na tayo sa turbine. So, nasa turbine na tayo. Ang mangyayari is, lahat ng energy na papasok dito sa turbine is i-absorb na itong turbine na to by means of velocity, energy, or kinetic energy. Then, paglabas dito is, ano siya, exhaust na siya. Exhaust na yung lalabas dito or maliit na lang na amount ng energy ang lalabas dito. So, ano ba ang process ng turbine natin? So, ang turbine is nagkakaroon tayo ng constant entropy. So, therefore, S1 is equals to S2. Okay? Then, ngayon, meron tayong exhaust pressure is at 0.005 megapascal. So, ngayon, so, dito tayo sa, ano na to, so, meron tayong P2 dito, which is equals to 0.0005 20 megapascal. And then, yung P3 natin is the same lang rin. 0.005 megapascal. Bakit? Kasi itong condenser natin, function ng condenser is to reject the heat at the same time, constant pressure siya. Tama? So, pressure, ang ano niya, cycle niya is constant pressure. So, punta tayo dun sa table 2. Kasi ito yung condition natin. So, table 2 tayo, yung pressure, saturation pressure natin. Okay? So, 0.05. So, nandito agad sa unahan, 0.05. Tapos, kunin mo yung value naman ng mga enthalpy mo, mga mahalagang value. Which is yung SFG, then SF. So, ilan yung value nito ng SF natin? So, lumalabas dito, ang SFG natin is 7.9187. So, unit niyan, kilojoules per kilogram. And then, yung ano natin, SF natin, or yung sa liquid, 0.4764. Ito rin unit, kilojoules per kilogram Kelvin. Then next, kukunin din natin yung value ng, ano natin, ng SFG. So, SFG, HFG pala, HFG is equals to 2432.9 unit kilojoules per kilogram. Then, HF natin, equal naman yan sa 137.82. Okay? So, kuha na natin lahat ng value na yan. Ngayon, pupunta na tayo dun sa kung ilan yung dryness factor nitong ano na to, itong exhaust natin dito, exhaust. So, ngayon, from the given formula na S1 is equals to S2, so, ipag-equate natin yan. Equate natin. So, ang lalabas is 6.7193 is equals to, ito, yung SFG natin, 7.9387, then X2 plus 0.4763. Okay? Or, ito yung pinaka-formula natin, S1 will be equal to SFG, X2, then plus SF2.
Puro 2 yan ha. Okay? So, ayan yung magiging value natin. And then, calculate itong ano natin na to. So, ang lalabas dyan is ilan? So, computein natin. So, magano kayo ng calcu. I-solve nyo rin. Sabayan nyo ako kung paano i-solve. Okay? So, 6.17 is equals to 7.9187. Then, x2 plus 0.4764. Okay? Then, lumalabas is 0.78. Iyan natin. So, i-fix natin into, ano siya? Lumalabas is 84. Okay? Or, 78.84%. Okay? So, ayan. Nakuha na natin yung x2. So, doon naman tayo sa H2 na. Okay? So, H2, ang formula ng H2 natin is equals to quality 2. Okay? Quality dito sa portion na to, then multiplied by HFG 2 plus HF2. Okay? Then, substitute mo lang lahat ng value, 0.7884 multiplied by ilan to? Yung ano natin. Ito yan, di ba? So, 2432.9 plus 137.82. Okay? So, therefore, H2 will be equal to ilan? So, X. So, 0.7884. Then, 2432.9 plus 137.82. So, lumalabas is 2055.9184. Okay? Unit is kilojoules per kilogram. Okay? So, ayan na yung H2 natin. Okay? Ayan. So, hanapin naman natin si H3 natin. So, si H3, dito tayo sa portion na to. So, since ito ay liquid na yung bumaba dito, liquid na kasi nag-condensate na siya. So, it means, ito na rin yan. Automatic. Kasi, ito rin yung properties niya, di ba? So, therefore, yung HF mo dito, H3 will be equal to HF3 and P3. Okay? So, therefore, H3 will be equal to this one. So, 137.82 kilojoules per kilogram. Okay? Okay. So, ayan siya. The next is, paano kukunin naman itong si H4 natin? So, kung natatandaan nyo, yung ano natin, formula ng modified runtime cycle natin, kasi magkakaroon tayo ng modified dito. Hindi naman natin alam yung work ng pump unless binigay yung work ng pump natin, pwede natin gamitin yung formula ng work ng pump multiplied by MS multiplied by H4 minus H3. So, pwede natin gamitin yan. Pero wala tayong ganyan. Wala tayong given na work ng pump, automatic. So, ang gagawin natin, isanapin muna natin yung work ng pump. Okay? Sanapin muna natin by means of this formula. So, gagawin natin to as modified cycle. So, constant volume yung pumapasok dito. So, work ng pump multiplied is equals to V3, kasi initial natin dito, specific volume at 0.3 multiplied by pressure, ano siya? Pressure 4, then pressure 3. Or, B3 multiplied by, ano yung pressure mo dito? Ito, nagkakaroon ka dito ng constant pressure. Kasi, ito ay isang heat exchanger. Tama? So, P1 yan. Okay? Minus yung P3 mo. Or yung P2. Okay? So, ayan din yan. Equal din yan dyan. So, ito, si P3 natin is makukuha natin dun sa properties netong 0.005. So, hindi ko nalagay. So, hanapin ko dito. So, lumalabas dito sa steam table natin is yung VF natin. Ito kasi yung V3 will be equal sa VF or liquid. Which is equal to ilan? Dito. Lumalabas is 1.00
53. 53. Pero ito ay naka times 10 to the negative 3 cubic meter per kilogram. Okay? So, lagay natin dito 1.0053 times 10 to the negative 3 kilogram ay cubic meter per kilogram, then multiplied by yung pressure natin, which is equals to 6 megapascal, or in kilopascal natin, gawin natin kilopascal kasi ilan yan, 1 megapascal equivalent sa 1,000 kPa. Okay? So, 1,000 kPa, so ilan yan? 6,000 kilopascal. Okay? So, 6,000 minus yung pressure to natin. Ano yung pressure to? So, 0.005. So, multiply natin yan. 0.005 multiplied by 1,000. So, lumalabas is 5. Okay, 5. Anong lalagay natin dito? Kilonewton cubic square meter. So, cancel to. So, matitira is kilojoules. So, ito matitira kilonewton meter. So, kilojoules. So, lalabas sa sagot dito is kilojoules per kilogram. So, yan na natin. Calculate na natin. 1.0053 e to the 3, negative 3, multiplied by 6,000 minus 5. So, lumalabas is 6.0262. Ay, 68. Anong unit? Kilojoules per kilogram. Ayan yung work ng pump natin. Okay? Then, after that, so may given na tayo ng work ng pump. Okay? So, dyan na natin magagamit yung yung formula natin na work ng pump is equals to yung H4 minus H3. So, ayan. So, ang gagawin, magkakaroon tayo ng H4 will be equal sa WP plus H3. So, i-add mo lang to, 6.0268. Okay, add natin dito, 6.0268 plus ito, yung H3 natin. So, 137.82. Okay, so lumalabas ang H4 natin is equals to 143.8468. Anong unit? Kilojoules per kilogram. So, yan yung H4 natin. Okay? So, H4 yan. Point to Point. Okay? So, ngayon, since okay na tayo dyan, okay na tayo, so, hanapin naman natin yung hinahanap. Find the efficiency of runtime. So, kompleto na tayo. Pupurahin ko na to. Hindi naman na kailangan yan. May mga value na tayo ng mga, H. So, dito na tayo sa, sa computation naman na ng efficiency ng runtime cycle. Wherein, efficiency is equals to always by power output over power input. Okay, lagi yan, efficiency ng runtime. Or any cycle. So, power output, anong power output natin? Nagpo-produce ito si turbine. So, therefore, ang natin dyan, H1 minus H2. Okay? Kasi dito, H1 dito H2. Okay? Or energy in is equals to energy out. So, pag pinag-ano mo, ang makukuha mo dyan, PT is equals to H1 minus H2. Okay? Then, power input. Ano yung power input natin? So, dito tayo nagkaroon ng input energy. Okay? Kaya kasi papasok yung QA natin, heat added. So, therefore, H1 minus H4. Okay? So, ilan yan? So, ilagay natin dito. Plug in natin lahat ng value ng enthalpy. So, 3301.8 minus ito. So, 255.9184 all over yung H1 natin ulit. So, 3301.8 minus H4. Ano yung H4? Ito. So, 143. Okay, so 143.8468. Okay? So, ilagay natin dito.
efficiency ng runtime will be equal to ilan? So, 3301.8 to 2055.9184, then 3,301.8 minus 100 pala, 143.8468. Okay, so lumalabas dito. Okay, so yan na natin. So lumalabas dito, ang sagot is 39.45 percent. Okay, so yan yung pinaka efficiency natin. So ang sagot natin dito is tama. Yan din yung sagot dun sa libro. Okay? Na natin na ito. Pinag-referan na itong problem na to. Okay? So, okay na siya. Okay na tayo dito. Malinaw na. Step by step na yung solution natin dito. So, ngayon, proceed naman tayo dun sa number 2. Okay? Okay, so, na tayo? Number 2 na tayo. So, ito yung given. Basahin ko ulit yung problem. Steam turbine receive 5,000 kilogram per second, kilogram per hour, kilogram per hour yan, of steam, and 5 megapascal, and temperature of 400 degrees Celsius at the speed of 25 meter per second. It leaves the turbine by the pressure 006 megapascal. Tapos meron siyang wetness factor, so hindi ko pa nalagay. So Y yan, so 15% wetness factor, and velocity of 20 meter per second. Radiation loss is 10,000 kg per hour. Then find the kilowatt power developed. So ito siya. So ang gagawin natin dyan, ito ay nakapokus lamang dun sa power develop natin. So, saan ba yung power develop natin? Saan ba yung, niyan? Dun sa turbine natin. Okay? So, drawing natin yung turbine. Ito yung turbine. Okay? So, dito, meron tayong pressure, initial pressure, which is equals to 5 megapascal. And may temperature tayo dito na 400 degrees Celsius na pumasok. Then, lumabas na extraction natin dito sa natin, sa turbine natin, is ilan? 0.006 megapascal. Okay? So, ito, umiikot yung turbine mo na yan. Okay? So, ngayon, punta muna tayo kasi dalawa yung dalawa yung condition, meron tayong pressure at temperature. So, it means ito ay superheated. So, punta muna tayo sa table 3. So, hanapin natin itong 5 megapascal. So, si 5 megapascal, itapat natin dun sa 400. So, ang lalabas is H1. So, H1 will be equal sa ilan? Ilan yung dito? So, 3195.7 kilojoules per kilogram. Okay? So, ngayon, since ito ay nagbigay na agad ng dryness factor or wetness factor, so hindi na natin kakailanganin yung dito yung condition na S1 is equals to S2 or S is equals to constant. So, hindi natin kakailanganin yan. Kasi, kung kukunin natin yung niyan, so masyadong maliit yung dryness factor niyan. Okay? Mas maliit yan kasi dito pa lang from 5 megapascal to 0.006. So it means mas siya, yung wetness factor niya is mas malaki. Dito, baba. Binigay na agad. So automatic, kung kukunin mo yung quality nito, x is equals to 1 minus 15%, quality niyan is 85%. Okay? So, kunin natin naman yung formula para dun sa H2. Wherein H2 is equals to HFG2 multiplied by X2
ito yung X2 natin. Okay? Then plus HF. So, saan natin ito makukuha? Makukuha natin yan dito sa properties nito ng 6 megapascal, ng 0.006 megapascal. So, ngayon, punta tayo dun sa table 2 kasi saturated pressure yan. So, punta tayo dun sa table 2, saturation pressure. Hanapin natin yung 0.06. So, dito na. Okay na. So, ito yung mga, mga given. So, HF, automatic, diretso na tayo dyan. So, HF is equals to ilan? So, 1.5. 1.53. Okay? Then, HFG is equals to, okay, so ilan? 2415.9. So, unit na ito, kilojoules per kilogram, parehas. Okay? So, plug in na natin dito. So, 2415.9 multiplied by 85% or 0.85 plus yung HF mo, 153.53. Okay? So, unit kilojoules. So, ilan to? H2 will be equal to ilan? So, calculate natin. Okay? So, yan na natin. Calculate natin. So, 2415.9 then 0.85 then 151.53. Okay? So, ilan lalabas? So, lumalabas is 2205.045 kilojoules per kilogram. So, ayan na yung H2 natin. Okay? Okay. So, ayan. May value na tayo ng dalawa. Ngayon, ang hinahanap is power develop. So, therefore, itong yung power ng turbine dito na pumapasok. May binigay tayo ditong velocity. So, may velocity dito at first initial velocity. So, 25 meter per second. So, yan yung kinetic energy. So, sinama natin dyan. Then, pagkalabas niyan is, naging velocity niya is 20 meter per second na lang. And then, since ito ay, may Q-loss tayo dito. So, ano ba yung Q-loss? So, palabas yan. Okay, so Q-loss is palabas. So, dyan, mag-energy balance tayo dyan. Energy balance natin. Okay? So, energy in is equals to energy out. So, para hindi kayo malito. Okay? Then, meron tayo dito mass flow rate. Okay? Mass flow rate ng steam. Mass flow rate ng steam. Okay? So, iyan na natin. So, meron tayong H1 dito. So, pumasok. So, H1 ms. Then, plus. Yung sa kinetic natin. Kinetic energy. Ano yung kinetic energy natin? So, ms b square b1 square all over 2,000. Okay? Ginawa ko ng 2,000 para maging kilojoules na siya. Okay? Then, ano yung natin? Lahat yan, palabas na pala lahat yan. So, is equals to yung PT natin, power ng turbine, plus Q loss, plus yung H2 ms, plus ms B2 na naka-square all over 2,000. Okay? So, ayan na siya. So, ngayon, PT will be equal to, so, simplify natin, ms, lahat ng ms sa labas. Then, magkakaroon tayo dito ng H1 minus H2. Then, ito, transpose natin to minus, magkakaroon tayo plus pala dito, plus, yung B1 na naka-square minus B2 na naka-square all over 2,000. Okay? Then, etong Q loss is hiwalay. Wala naman siyang ms. So, therefore, minus Q loss. So, ayan yung pinaka-formula niya. Okay? Okay, so dito natin, i-plug in natin lahat dito. So, PT is equals to 5,000 kilojoules per kilogram.
kilogram pala, kilogram per hour. So, multiply tayo dito ng ng 1 hour all over 3,000. Okay? So, ilagay na natin yung mga value nito. Okay? So, kunin muna natin yung difference nito. So, ano yung difference nito? Difference natin to 3,001, 3,195.7 minus 2,205.045. So, lumalabas is 990.655. Okay? So, unit nito is kilojoules per kilogram. Okay? So, sa taas na, ilagay ko na plus. Okay, kunin mo yung difference nito. So, lagay natin. Dito, lagay nyo dito is 25 na naka-square. Ito naman. So, 20 na naka-square. Okay? So, 25 na naka-square minus 20 na naka-square. Then, 2,000. Divide 2,000. So, lumalabas is 9/80. So, kilojoules per kilogram din yan. 9/80. Then, okay. So, dito na natin yan. Then, minus yung kilos. Since ang kilos natin is in terms of kilojoules per hour, so, mag-multiply tayo ng 1/3,600 para maging kilojoules per second na siya or kilowatt. So, yan na natin. So, 10,000 divide 3,600. So, lumalabas is 25/9. So, dito nakahiwalay yan ha. Hiwalay natin yan dito. So, 25/9. So, ilan yung lalabas na PT natin? Okay, so, iyan natin. Simplify. So, 5,000 divide 3,000, 2,600. So, para maging kilogram per second. Tapos, 990.655 plus 9/80. Then, minus 25/9. So, lumalabas dito is 73.29 kilowatt. So, therefore, ito na yung sagot natin. Okay? So, ayun yung power develop natin. So, lagay natin dito, PT will be equal sa 1373.29 kilowatts. Okay? So, ayan yung final answer natin dito sa problem number 2 natin. Okay? So, madali lang siya. I-derive nyo lang yung formula by using energy balance. Okay? Ito lang yan. Energy balance lang tayo. Okay? And then, dapat alam nyo yung mga properties ng properties ng energy natin. Okay? Napapasok dito sa turbine natin. Okay? So, hopefully, marami kayo natutunan dito sa Rankine cycle. So, sunod naman na problem natin is all about dun sa Rankine engine. So, sunod-sunod na natin yan. Then, heat cycle na tayo susunod hanggang sa maging regenerative na. Okay? So, yan. Pahirap ng pahirap. Pero, dapat malaman natin yung pinaka-concept ng problem natin. Kasi para mas madali yung way ng pagsosolve natin dito. Okay? So, okay. Thanks and then, goodbye.